Para po sa ating topic na humiliation of Christ, yung tanong po natin dito ay, how does Christ's willingness to suffer and be humiliated influence your own willingness to choose the humble path? Ngayon na alam natin na si Jesus Christ, Diyos na nagkatawang tao at nagdusa, nagpakumbaba to the point of dying on the cross, paano ito na-influensyahan tayo, yung ating mga sarili, yung ating willingness na magpakumbaba rin kung paano nagpakumbaba ang ating Panginoong Jesucristo. Now, ako personal application ko po dyan sa aking relationship, no? Pinaka-application ko rito, kailangan set aside talaga yung mga pride, kayabangan. Kung kailangan mag-sorry. Lalo sa mga mag-asawa, no? Yung pride talaga sa mister at sa misis, at sa kahit anong relasyon, pwedeng magkakaibigan, magkakapitbahay, pwedeng magka-churchmates, pwedeng mga magkakatrabaho o magkakasama sa organization. Yung pride talaga, yung yabang, yan talagang pinag-uugatan ng conflict eh. At yan din ang nagpapatagal ng conflict. Imbes na magkabati na kayo, again, sabi sa Bible, wag mo hayaan yung sama ng loob mo lubugan ng araw. Makipag-ayos ka na bago lumubog yung araw. Wag mo na ipagpabukas pa yung conflict. Now, kaya tumatagal yung mga conflicts kasi pride. Kung gaano kataas yung pride, pag mataas yung pride mo, lumulubog na yung araw, mataas pa rin yung sikat ng pride mo, no? Ng pride natin. Kailangan nun, kung paano lumulubog yung araw, nagpapakumbaba rin tayo. Yun yung point sa Bible. Bakit? Kailangan hindi na pinagpapabukas yung mga conflict. So, make it a habit, sa akin personally, no? Make it a habit na sa ating mga relationships, pag merong nagkaroon ng conflict, kung paano lumulubog yung araw, nagpapakumbaba rin tayo. Set aside yung mga kayabangan, pride, yung ayaw mag-sorry, yung lack of humility. Sa pamamagitan nun, maiiwasan po yung maraming mga conflicts. Kung si Jesus nga, here's the main point, no? Kung si Jesus nga, Diyos na nagkatawang tao, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pinili niyang suotin, so to speak, no? Kumbaga, idagdag sa kanyang pagkatao. Idagdag sa kanyang identity yung isang pagiging servant. Kasi sabi po rito sa Philippians, no? Sabi sa halip kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Tayo nga hindi na mapaparusahan eh. Hindi na mamamatay doon sa krus eh. Magpapakumbaba lang tayo, magsasabi lang tayo ng sorry pag nagkamali tayo. Or, isi-set aside lang natin yung ating mga pride. Pag may nag-sorry sa atin, tanggapin na natin. No, magpakumbaba na tayo. So, kapag inadapt natin, mga kapatid, yung humility ng ating Panginoong Jesucristo, magfo-flourish yung ating mga relationship. Masasaya yung buhay natin, magkakaroon tayo ng kapayapaan. At I hope may apply natin itong sinasabi rito sa verse 5 nyo. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. And by the way, pag ikaw yung nagpapakumbaba, it's for your own benefit. Bakit? Kasi ikaw yung unang-unang nagiging kagaya ni Kristo. Ulitin ko, kapag ikaw yung naunang magpakumbaba, ito ay para sa'yo. Bakit? Kasi nag-i-improve ka. It's for your own improvement. Kasi mas nagiging katulad ka ng ating Panginoong Jesucristo. The more you become like Jesus, the happier you'll be. Mas magiging masaya ka kasi alam mo sa sarili mo, nagmamature ka sa pananampalataya. Alam mo sa sarili mo, nagiging katulad mo ang Panginoong Jesucristo. So, I hope itong devotion na ito ay nakatulong sa bawat isa sa atin na magpakumbaba gaya ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag na nating piliin pa yung landas ng pride o ng kayabangan. Kasi ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Yan po ay nakasulat dito sa ilan sa mga verses dito, no? Lalo na sa aklat ni Pedro. Now, ayan, I hope may natutunan po tayo, no? Let me end here. At kung meron po kayong mga natutunan, mga comments, paalam nyo lang po sa comment section.
sa right below this video. Na-appreciate ko po yung mga comments ninyo. Nakakatulong po yan sa channel natin. So, God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.